Kasi inire-record ko yun para mapakinabangan ng marami tao. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napaka-espesyal ito na pagkakataon. Alam niyo yung mapunta sa ganitong lugar. Sabi ko nga kay Mrs. Sabi ko, tabi ng bundok. Sabi niya, nakapunta na ako dyan. Nakapunta na rito si Salima, Gimba. Mrs. ko yun. Sabi niya, nakapunta na ako ron. Sabi ko, Masya Allah. Alhamdulillah. Papuri ay sa Allah. Dahil pinatnubayan niya tayo, lahat tayo, hindi lahat ng tao pinapatnubayan. So, itong pagiging nasa tamang landas natin, ito ay hindi ito kayang tapatan ng anumang yaman. Kasi dito ang pinag-usapan, kaligtasan. Dahil diyan, maganda na ang aking paksain ay tungkol sa mga nakakasira ng salah, mga nakakasira ng prayer. Kahit ilang punto lang. Pero mamaya, pwede kayong magtanong. Pwede kayong magtanong kung ano ba ang gusto niyo malaman. Hanggang 11:45 tayo. Kaya natin bibigyan ng 15 minutes na distance kasi yung pag-aadan ng Salatul Jumaah natin. Okay. Ang salah, sambayan, sa lahat ng revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng utos ay ito lang salah ang pinaakyat siya sa langit para ibigay sa kanya yung mandato ng 5 times daily prayers na yung una ang utos sa kanya 50 times. Sabi ni Propeta Musa, hindi yan kaya ng mga tao mo, balik ka. So pabalik-balik siya hanggang sa naging 5. Pero 5 equivalent pa rin ng 50 points. So 50 points pa rin. So napaka mahalaga ang sala. Ito po yung susi ng paraiso. As-salatu miftahul jannah. Sala ang susi ng paraiso. Sabi ni Muhammad, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susi. Kahit na mayroon kang mansyon, kung wala kang susi, wala rin kwenta. Halimbawa, nakalimutan mo dali ng susi, tapos uwi ka ng bahay. Hindi ka makapasok sa bahay mo. Nakikita mo lang yung bahay mo, pero hindi ka makapasok, wala kang susi. Ganun kahalaga ang susi. Sala ang susi. Gaano ka man kabait, gaano ka man gumawa ng mga kabanalan, kung wala kang sala, useless lahat. Walang kwenta lahat. Sala ang unang itatanong sa atin. Kapag ang sambayan ay puno ng violations, ito ang topic natin, lalo na kung major violations, wala kang sala, wala kang prayer. Kapag ang violations mo ay mga major, banggitin natin ng ilan lamang. Ibig sabihin, ang sala, pasaporte sa paraiso. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Malapit-lapit na pakahulugan. At ang mga yaon na iniingatan nila ng husto
ang kanilang mga sala. Ibig sabihin na iningatan, walang violations. Chapter 70, verse 34, Quran al-Karim. Walang violation. Ulaika fi jannatin mukramun. Sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng mararangal. Ibig sabihin, paraiso. Honorable. Maninirahan ka sa paraiso ng honorable. Allahu Akbar. Salah na kailangan ang ating gagawin na sambayan. Ito ang kaibahan natin sa mga non-Muslim. Sa mga non-Muslim, yung prayer nila, kung ano ang uso, siyang sasabayan. Halimbawa, ang uso kabataan, pakanta-kanta, sayaw-sayaw, sasabayan nila, pakanta-kanta rin sayaw, pasayaw-sayaw, ang kanilang prayer. Sa atin sa Islam, kailangan ang prayer natin ay hindi sang-ayon sa uso, hindi sang-ayon sa anong gusto natin, kung hindi. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Dapat sang-ayon sa ano ang gusto ng Panginoon na sinasamba. Hindi pwedeng ang masunod ay ang gusto ng sumasamba. Kailangan ang masunod, ano ang gusto ng sinasamba, paano siya sasambahin. Paano mo malalaman, bro? Hindi naman natin nakakausap ang Allah para malaman natin anong gusto niya na paraan ng pagsamba. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan kausapin natin ang Allah. Dahil nandiyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro sa kanya ng Panginoong Allah sa pamamagitan ni Angel Gabriel paano isagawa yung salah. So, tayo ay magsasambayan hindi sa paraan ng ninuman. Kung ang kanyang paraan ay wala sa sunnah, okay lang, sundin mo ang paraan ng ninuman kung ang paraan niya ay nakalagay naman sa sunnah. Pero kung wala sa sunnah, hindi ka pwedeng sumunod. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsambayan kayo, magsala kayo na katulad sa nakita ninyo na aking pagsasala. So, kompleto na. Nandyan yung mga aklat, nandyan yung mga lahat ng manual, paano siya nagsala na kayang-kaya natin pag-aralan. Therefore, hindi natin kailangan umimbento ng mga paraan ng pagsala. Dahil mayroon ng paraan ng pagsala. Okay. Dahil napakabilis yung oras, tinitingnan ko, 20 na kaagad, 11:20. Target natin 45, 11:45. Unang violation, nasisira ng sambayan. Unang violation na kailangan ay iwasan. Maraming gumagawa nito. Sa mga maski, makikita mo, ang ma'mum, inuunahan niya ang imam sa pagruko, bisabihin pagyukod, sa pagtayo, sa pagsujud, sa pagbangon, sa paglingon, salam. Once na inunahan mo ang imam, wala ka ng salah, wala ka ng sambayan. Lalo na kapag inunahan mo yung takbiratul ihram, yung unang-unang takbir, once na inunahan mo ang imam, patay na ang sambayan mo. At doon sa magtaslim. Kasi ang salatul duhur, salatul asar, tahimik, hindi ba? Hindi mo alam, baka nauunahan mo ang imam pag nagbabasa ka ng Fatiha. Wala problema, tahimik yun eh. Hindi mo naman naririnig eh. Huwag mo lang maunahan ng imam sa dalawang pagkakataon. Takbiratul ihram at saka magtaslim, magsalam. Kasi pag inunahan mo ang imam, wala ka ng salah. Nagbigay ng hatol, Imam Ahmad bin Hanbal, nawa kahabagan siya ng Allah. Ayon sa kanyang hatol, haram na unahan ng ma'mum ang imam sa lahat ng galaw. Yuko, tayo, patirapa,
Alam niyo yung patirapa? Yung unang patirapa, mula sa tayo, patirapa, nauuna talaga ang imam. Pero, yung pangalawang patirapa, mula sa upo, patirapa ulit, pangalawa, karamihang masjid, tingnan ninyo, mas nauuna ang makmum, lumapat ang noo sa sahig kaysa sa imam. Wala na kayong sala. Napakarami na, walang sambayang na hindi nila alam na invalid yung sala. Bilang katibayan na invalid ang sala kapag inunahan mo ang imam. Ang mga sahaba, kapag nakita nila ang mama, sino man tao, na inunahan niya yung imam, pinapaulit nila magsala. Sabihin, hoy, Pulano, ulitin mo yung sambayang mo. Katibayan, si Ibn Mas'ud radiyallahu an, tinitigan niya yung mama na inunahan ng imam. Sinabihan yung mama, hindi ka nakapagsala ng individually. Hindi ka rin nakasunod sa iyong imam. Ibig sabihin, hindi siya nakapagsala ng individually, hindi rin nakapagsala ng jamaah. Ibig sabihin, wala siyang sala. Inunahan ng imam. Marami sa atin, na sabi ko kanina, yung pangalawang sujud mula sa upo. Karamihang masjid, pansinin ninyo, lalo na yung mga malalaking masjid, lalo na kapag ang imam is slow motion. Dapat yung imam, pag sabi mong bar, nakalapat ng noo mo. Pero kapag mabagal, Allah, tapos yung mga maamo mo nag-action na, hindi ka pa nakakalapat sa sahig, ulo mo na imam, nauna na ang mga maamo. Pag sinadya mo ito, batal ang prayer. Bakit delikado ito? Kapag inunahan mo ang imam, umangat ng ulo mula sa sujud, inunahan mo ang imam. Kasi ang panigurado yan para hindi ka mumuunahan ng imam sa lahat ng galaw, para makasigurado ka, okay lang kung nasa first line ka, nakikita mo yung imam na lumapat yung noo sa sahig, saka ka kumilos. Paano kung malayo ka, malaking masjid, nasa malayo, hindi mo nakikita yung imam? Ang pakikinggan mo yung boses ng imam. Pag sabi niyang bar, Allahu Akbar, pag sabi niya ng bar, saka ka lang kumilos, para masigurado mong hindi mo naunahan ng imam. Pakinggan mo yung bar. Ngayon, kapag inunahan mo ang imam, pag-angat ng ulo, papalitan ng Allah ang iyong mukha ng mukha ng kabayo or ulo ng kabayo. Bilang katibayan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum aw ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Ito yung katibayan. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, volume 1, hadith number 660. Bakit pati reference binabasa natin? Kasi itong lecture natin naka-record, ito, voice recorder, para i-upload natin sa YouTube, para yung makikinig, pwede mo i-double check. Kasi kailangan kapag mayroon kang kaalaman na napulot kanino man, i-double check mo. Kasi minsan, yung itinuturo niya, wentong barbero eh. So kailangan i-double check mo para sigurado ka na totoo yung sinasabi. So binabasa natin pati reference number para pwede niyo i-double check. Anong sabi ng hadith? Naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, hindi ba siya natatakot na mas naunang nagtataas ng ulo kaysa sa imam, na palitan ng Allah ang kanyang ulo ng asno? Yung asno, donkey, yung kabayo na maliliit na kabayo, asno. O ang
ang kanyang mukha palitan ng asno, kabayo. Sahih Al-Bukhari, volume 1, hadith number 660. Sa isa pang hadith, hindi lang asno, kung hindi papalitan ng Allah ang ulo ng tao ng ulo ng aso. Kapag inunahan mo ang imam, mag-angat ng ulo. So pakikinggan mo yung bar. Kapag sabi ng imam, Allahu Akbar, pag sabi niya ng bar, saka ka lang kumilos, ubangat ng ulo, para huwag mo maunahan ang imam. I-insert natin ito. Hindi ito nakakasira ng prayer. Kasi ang topic natin, ang mga nakakasira ng prayer. Itong i-insert natin, hindi ito nakakasira ng prayer. Ang ruling ng ibang scholar, ito ay makruh. Sabi naman ng ibang scholar, bid'ah. Pero mas malakas na ruling nila, makruh. Ano yun? Yung mama, umupo na yung imam, nagtatahayat. Alam yung tahayat, nagtatasyahud. Yung mama, nakasudyod pa rin at nagduduah. Dalawa ang violation. Unang violation, maswayin sa imam. Ang ating imam, siya ang ating commander ng salah. Siya ang leader. Pag sinabi niya tayo, tayo lahat. Pag sinabi niya sujud, sujud lahat. Pag sinabi niya upo, upo lahat. Hindi ka pwedeng kumontra. Imam niya. Basta imam, susunod ka. Nakaupo na siya at nagtatahayat, ikaw nakasujud ka pa rin at nagdudua. Dalawang violation. Unang violation, maswayin sa imam. Pangalawang violation, makruh. Sabi nung mama, bro, nagdudua ako. Masama ba magdua? Hindi naman. The best na dua yung nakasujud. Talagang the best. Pinaka-the best na dua yung nakasujud ka. Pinakamalapit ka sa Allah, sabi ng hadith. Pero walang nakalagay sa authentic na hadith na ang kahuli-hulihan na sujud ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagkatagal-tagal. Bawat sujud niya, nagdudua. Pantay-pantay ang haba ng unang sujud, pangalawang sujud, pangatlo, pantay-pantay. Walang katibayan na magpapatunay na ang kanyang last na sujud ay pagkatagal-tagal. Mayroon kasi mga imam na pag last na sujud, tinatagalan. May mga imam na ganyan, na hindi nila alam yung ruling, na walang katibayan sa hadith na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang last na sujud ay pagkatagal-tagal. Wala. Bawat sujud niya nagdudua. Bawat sujud nagdudua. Pantay-pantay ang haba ng kanyang mga sujud. Kaya kapag hinabaan mo ang last na sujud, ang ruling ng ibang mga scholars, makruh. Hindi siya haram, pero hindi siya kanais-nais na gawin. Kaya sino man ang gumagawa niyan, iwasan. In-insert natin ito, hindi ito nakakabatal ng prayer, pero mabuti na yung in-insert natin. Kasi may mga gumagawa. Lalo na kung ikaw ay imam. Tatagalan mo yung last na sujud. Paano kung yung mga maamo mo, may mga sakit? Halimbawa, high blood. Paano kung pumutok yung kanyang batok? Dahil sa katagal-tagal ng sujud, pumutok yung batok niya. O, di na. Nadisgrasya pa yung high blood. Kung ikaw lang mag-isa, walang problema. Bawat sujud mo, haba-haba, bawat sujud mo, huwag lang yung last. Ay doon ka mahabaan dahil papasok roon ang problema. So kung mag-isa ka lang nagsasala, sige, bawat sujud mo, habaan mo kasi the best na dua, sujud. Ang tanong, bro, pwede ba magdua sa sujud? Tagalog? Pwede ba magtagalog ako? Na nakasujud, magdudua? Dalawa ang ruling ng mga scholars. Pwede yan nila, pero dalawa. Una, pwede ka managalog na dua na puso lang. Hindi binibigkas ng bibig. Ruling naman na iba mga scholars, pwede yan nila. Nabigkasin ng bibig mo yung dua. Kasi sabi nila, dua yan eh. Pwede yan nila. Pareho na dua. So yun nga, huwag mong gawin na sa last na sujud, doon mo tatagalan dahil walang ebidensya.
sa hadith na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang last na sujud ay tinatagalan. Lahat ng sujud niya nagdodoa. Okay, pangalawang violation. Ito, marami rin ang gumagawa nito. At dami-dami. Tumatayo mag-isa sa likod ng saf. Tumatayo ka mag-isa. Dumating ka, jamaan, nagsasala. At ang ginawa mo, pumuisto ka sa likod, mag-isa. Wala kang sala. Nagbigay ng hatol, Sheikh bin Baz, yumaong Grand Mufti ng Saudi Arabia, nawa kabagan siya ng Allah. Ayon sa kanyang ruling, haram magsalah, mag-isa sa likod ng hanay, likod ng saf. Walang salah bilang katibayan hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La salata limunfaridin khalfas saf. Walang salah ang nagsasala mag-isa sa likod ng hanay, likod ng saf. Source, Hadith Ahmad, volume number 4, hadith number 23, hadith Ibn Majah, hadith number 1003, hadith Ibn Hibban. So, ito yung mga katibayan. Wag kang tumayo mag-isa sa likod ng saf. Katibayan na invalid ang salah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung mama na mag-isa sa likod ng saf. Inutusan niya, ulitin mo yung sambayan mo. Ibig sabihin, invalid yung salah. Katibayan, hadith Abu Daud, hadith number, volume number 4, hadith number 88. So, ito yung katibayan na kailangan malaman mo. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin mo? Okay, ito yung mga options. Ito yung mga options na gagawin mo. Halimbawa, pagpasok mo ng masjid, naabutan mo, nagsasambayan na sila. Unang option na gagawin mo ay maghanap ka ng masisingitan mo. Sumingit ka dahan-dahan para hindi sila mabigla. Wag sila magulat. Dahan-dahan sumingit ka din, tumakbir ka para makapasok. Karamihan sa mga saf natin maluwag. Once na ang pagitan ng dalawang nakatayo ay kayang pasukan ng maliit na kambing. Kaya hindi talaga pwede yung layo-layo. Kailangan magkakadikit. Kapag ang dalawang nakatayo, ang pagitan nila pwedeng mapasukan ng maliit na kambing, nandiyan si Satanas na nakatayo. Binubulungan kayong dalawa para masira ang prayer ninyo. So, kailangan dihit-dikit. Okay. Dahilan sa ang mga saap natin sa Pilipinas, mga maluwag, pagpasok mo ng masjid, unang option, maghanap ka sa likod ng medyo nakagiwang, maluwag, din dahan-dahan pumasok ka, din takbir ka. Eh, paano bro kung masikip lahat? Wala kang mapasukan. Anong gagawin? Option number 2. Maghintay ka ng darating. Maghintay ka ng darating para dalawa kayong tumayo. Wag kang tumayo mag-isa. Wala kang salah. Binasa natin ang mga hadith. Maghintay ka ng parating para dalawa kayo. Isang kayo tatayo, bro. Saan kayo tatayo? Sabi ng mama, dito tayo bro kasi may electric pan. Dito tayo sister, dito tayo may electric pan. Allahu Akbar. Huwag electric pan ang titingnan pag saak. Sabi ng brother, doon tayo sa dulo bro kasi kanan. Doon tayo sa dulo, malapit sa pader. Hindi rin. Saan kayo tatayo? Sa tapat ng imam, likod ng imam. Tapat niya, doon umpisa ng saak. Huwag sa kanan na dulo. Huwag sa electric pan. Doon sa tapat mismo ng imam, likod niya, doon kayo magsimula. Eh brother, paano yan? Walang parating. Wala akong masingitan. Wala ring parating. Matatapos ang jamaah. Hindi ako nakapag-jamaah. Anong gagawin ko? Sabi ni Sheikh bin Baz, kung wala kang may istorbo, tumayo ka
Kung halimbawa ang masjid ay maraming gate, maraming bukasan na pinto, tumayo ka sa kanan na tagiliran ng imam. Pwede yun. Sa atin ng mga lalaki, pwede yun. Tumayo ka sa kanan tagiliran ng imam, takbir ka, pwede yun. Sabi nung isa, bro, kalabitin ko yung nasa huli, paatrasin ko. Yan ang ginagawa ng iba. Kakalabitin nila yung nasa likod, patras. Sabi ni Syed Bembas, ito anya ay huwag mong gagawin dahil ito ay mahina na hadith. Mahina ito na hadith. Once na pinaatras mo yung mama, luluwag yung saaf. Nagkaroon ng contradiction sa perfection of salah. Kailangan dikit-dikit. Once na pinaatras mo, nagkaroon ng giwang. Nagkaroon ng imperfection ng salah. Kaya huwag sabi niya, paatrasin. Sa atin sa Pilipinas, madali lang sumingit. Karamihan ng saaf natin maluwag. Okay. Violation number 3. Kahit 4 lang, kasi tinitinan ko ang bilis ng oras. Kahit 4 lang. Hindi bali. Sa susunod, baka maimbita ulit tayo dito, insyaAllah. Madugtungan natin. Pangatlong violation. Tumawid sa harapan ng nagsasala. Pati na yung mga anak ninyo na makukulit, huwag niyong patawirin. Kapag nagsasala kayo sa bahay. Nagbigay ng ruling, Sheikh Bembas at saka the Permanent Committee ng Saudi Arabia. The Permanent Committee, grupo ito ng pinakamalalaking ulama ng Saudi. Trabaho nila magbigay ng hukum. Ano ang kanilang hukum? Haram! Dumaan sa harapan na nagsasala na ang layo kaya kanyang abutin. Yun ang layo. Bawal tumawid. Kung alam lamang ng tatawid, kasi marami kasi, lalo na kapag malalaking masjid, halimbawa Golden Mosque, Quiapo, yung mga tao gustong-gusto umupo sa harap. Kasi malaki reward eh. Pero, pagkatapos magsala, agawan kagad lumabas. Eh, ang dami pang nagsasala sa likod. Tinatawid ng mga tao, tinatawid. Hindi nila alam yung ruling na to. Kung alam mo lang gaano kabigat ang kasalanan na magagawa mo sa pagtawid sa salah ng nagsasala, ng diretsahan na pagtawid, walang problema kung malayo. Pero yung ganyang kalayo, maaabot ka niya. Kung alam mo lang ang bigat ng kasalanan, maghihintay ka ng 40 years. At yan ang mas mainam kaysa sa tumawid. Bilang katibayan, anong hadith? Law ya'lamul mar bayna yadayil musallihi mada alayhi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Ito yung katibayan. Authentic ito na hadith. Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Kung alam lamang ng tatawid sa harap ng nagsasala ang kasalanan na kanyang magagawa, ay maghihintay siya ng 40. Hindi sinabihan niya yung 40. Pero ay sa tafsir ng mga ulama, 40 years. Kung alam lamang ng tatawid sa harap ng nagsasala ang kasalanan na kanyang magagawa, ay maghihintay siya ng 40 years at yan ang mas mainam para sa kanya kaysa sa tumawid sa harapan ng nagsasala. Sahih Al-Bukhari, hadith 510. Sahih Muslim, hadith 507. Bakit haram? Ano ba dahilan, bro? Bakit haram? Yung gantimpala ng kanyang sala nabura, na invalid dahil tinawid mo. Kahit na bata ang tumawid. Kapag nagsasala kayo, kahit na bata, pag tumawid sa harapan, na invalid ang gantimpala. Kaya, huwag ninyong ipatawid yung mga anak ninyo. Reward. Ilan na ang natawid natin na nagsasala? Bawat isa na wala ng gantimpala, babayaran mo yan sa kabilang buhay. Sa araw ng paghukom, sisingilin ka niyan. Babayaran mo ang reward doon. Allahu Akbar. Saan ka kukuha ng pambayad? Kaya iwasan ng bawat isa. Gaano ba kalayo na pwedeng tawirin?
Sinukat ng mga scholars yung sutra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutra, ibig sabihin yung ilalagay mo sa harapan mo pag magsasala ka. Boundary, upuan, libro, o kaya bag, whatever, ilagay mo sa harapan mo na bawal tawirin. Pwedeng tawirin yung likod ng sutra. Pero yung pagitan ng sutra at saka ikaw, bawal tawirin. Sinukat nila ang layo ng kanyang sutra kapag nagsasala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam 54 pulgada. Gaano ba bro kataas yung, gaano kahaba yung 54 pulgada? Yung mga ginagamit natin na sadyada, karamihan dyan 48 lang na pulgada. Karamihan dyan 48 lang. So 54 na pulgada, bawal tawirin. Paglagpas, pwede nang tawirin. Pero yung between na distance, huwag mo tatawirin dahil masisira ang reward ng sala. Ngayon, ano yung tatawid? Sino yung tatawid na hindi lang gantimpala ang na-invalid, kung hindi mismong sambayan mo at saka gantimpala, wala na. Ibig sabihin, kailangan ulitin ang sala. Kapag ang tumawid ay Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Opo. Kilala, boss. Masyaallah. Alhamdulillah. Kapag ang tumawid mga brother ay babae na adult. Kung ang tumawid ay babaeng bata, reward lang ang na invalid. Pero kapag ang tumawid misis mo, sa distansya na bawal tawirin, wala ka ng sala. Wala ka na reward. Kailangan ulitin mo. Babae na adult, asno, kabayo na maliit, asno, at saka asong itim. Itong tatlo. Pag ito, isa ang tumawid sa harapan mo kapag nagsasambayan ka, wala ka ng salah. Katibayan. Yaqta'u salat al-mar'i al-muslimi idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akhirati ar-rahm al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad. Ang sala ng lalaki ay nawawala ng saysay sa pamamagitan ng babae, asno, asong itim, kung walang nakalagay sa harapan na siya ng kamilyo. Ibig sabihin ng siya ng kamilyo, yung sutra, tinutukoy rito. Siya ng kamilyo, upuan. Saka, kapag sasakay ka ng kamilyo, yung upuan, siya ng kamilyo, siya ng kabayo. So, ang tinutukoy rito, sutra. Walang nakalagay sa harapan ng mama na sutra at nagsasala, tumawid ang babae na adult, wala na siyang sala. Halimbawa, nasa bahay ka, nagsasala. Nagsasambayan ka sa bahay. Tapos, nandito ang pinto. May kumakatok. Si misis mo, nanggaling doon ng misis mo. Dire-diretso. Binuksan ang pinto. Tinawid ka. Wala ka ng sambayan. Kailangan alam ni misis na kung kumakatok, dumaan ka sa likod. O kaya dumaan ka sa malayo, saka ka magbukas. Dahil invalid ang sambayan ng lalaki na tinawid ng adult na babae. Maliwanag. Bakit bro? Asong itim. Hindi asong pula. Hindi asong putik. Anong sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-kalbu al-aswad wa syaitan. Ang asong itim ay demonyo. Authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith number 510. So, kung ang tatawid ay lalaki katulad mo, or bata na maliit, or anuman, ang invalid lang ang gantimpala. Pero kapag ang tumawid ay babae na adult, o kaya asno, o kaya asong itim, halimbawa nagsasala kayo sa labas, tapos may tumawid na asong itim, huwag mong patawirin, harangan mo, dahil mawawala ng saysay ang sambayan. Lalo kung ikaw ay imam, alam mo ng ruling ngayon. Tapos nagsasala kayo sa labas. Halimbawa, nag-travel kayo.
Tapos biglang may dumaan na asno, maliit na kabayo, o kaya ay asong itim. Huwag na huwag ninyong patawirin. Kahit tao, kapag nagsasala ka at may gustong tumawid, galing sa kaliwa, harangan mo. Galing sa kanan, harangan mo. Huwag mo patawirin. Dahil masisira ang gantimpala ng sambayan mo. Paano bro kung pinilit tumawid? Makipaglaban ka. Dahil yan ay demonyo. Oo, katibayan. Hadith mismo. Authentic na hadith, Bukhari at saka Muslim. Kapag ang tatawid ay pinigilan mo, pero ayaw magpapigil, makipaglaban ka sa kanya, dahil iyan ay demonyo. Idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaja baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kapag ang isa sa inyo ay nagsasala sa harap ng sutra, anumang bagay na boundary niya at ng tao, at may gustong tumawid sa kanyang harapan, ay pigilan niya ito. Ngunit kung ayaw magpapigil, makipaglaban siya, dahil ito ay demonyo. Sahih Al-Bukhari, authentic na hadith, hadith number 509. Sahih Muslim, hadith number 505. Nako, ang bilis na oras. Kailangan tapusin na natin. Last na lang. Ito ang pinakamarami ang gumagawa nito. Napakarami. Biyernes, nagkukotba ang imam. Mga nagbubulungan ang mga maamum. Nagsisilpi-silpi. Nagsasalam-salam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kumusta ka na? Matumalaki. Patay na ang sambayang ninyo. Wala na kayong sala. Kapag ang imam ay nakatayo na Biyernes na nagkukutba, haram sa ma'mum ang mag-utos ng mabuti, haram sa ma'mum ang magbawal ng masama. Ganun katindi. Hindi mo pwedeng sabihan yung katabi mo. Halimbawa, yung katabi mo ay maingay. Sabi mo, bro, okay maingay. Nagkukutba, ikaw, na sumita, wala ka na rin salah. Halimbawa anak mo, alam ninyo, ang pagdadala ng bata sa masjid ay maganda. Bata pa lang, nasasanay na yung bata magsala. Pero kung pasaway, huwag mong isama. Dahil maingay. Kapag maingay, sinita mo, anak, huwag kang maingay, anak. Wala ka ng sala nanay, wala ka ng sala tatay. So kung behave yung anak mo, isama mo. Pero kung pasaway, huwag mo isasama. Dahil maingay yun at maraming masisira na sala. At tingnan ninyo kinakamirahan yung nagkukutba. Kinakamirahan. Bro, kakamirahan ko bro. Para ipang-share ko. Para maraming makinabang. Mayroon akong gantimpala bro. Okay, napakaganda. Ang ganda na intensyon. Pero, dapat kung kakamirahan mo yung khutbah, magdala ka rin ng camera stand. Itayo mo yung camera sa camera stand. Pag mag-uumpisa ng imam mag-khutbah, pisilin mo, i-on mo yung camera, huwag mo na hawakan. Dahil pag hawak-hawak mo, pinipicture-picturean mo yung imam, kinukunan-kunan mo ang jamaah, tapos kinukunan-kunan mo ang sarili mo, wala ka ng sambayan. Wala ka ng sala. Oo. At kapag binati ka, assalamualaikum bro, huwag ka sumagot. Kunyari tulog ka, pikit ka lang. Huwag ka sumagot. Once na sumagot ka, waalaikumsalam, patay na ang sambayan mo. Ang ruling ng mga scholar, wala ka ng salatul jumaah, wala ka ng Friday prayer. Ang prayer mo ay salatul duhur na lang. Ganun kabigat. Ngayon, matapos magsambayang, hanapin mo yung mama. Bro, waalaikumsalam warahmatullah. Hindi kita sinagot kanina kasi sira ang prayer pag magbatian. Ganun ba? Hahanapin mo siya kasi masama ang loob noon. Bakit binati ko si brother, hindi ako sinagot? Masama ang loob noon sigurado. Magtatanim ng galit yun. Kaya mas maganda, pagkatapos ng sambayan, hanapin mo.
O brother, ito sinagot na kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kaya hindi kita sinagot kanina kasi po nakakasira ng salah ang magsalita. Katibayan, eto. Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bukhari at saka Muslim, authentic na hadith. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad lagaut. Kapag sinabi mo, huwag ka maingay sa katabi mo sa Biyernes habang ang imam nagkukutba, pinawalang saysay mo ang iyong sambayahan. Sahih Al-Bukhari, hadith number 934, Sahih Muslim, hadith number 851. May mga nagte-text habang nagkukutba ang imam. Browse ng cellphone. Tapos, nagmi-messenger pa. Sa mga malalaki ng masjid, nakikita mo yung mama nagtatambay sa labas, sinintang ikamat. At habang nasa labas, lahat ng makita, kinikindatan. Inismailan, kwentuhan. Wala na kayong sala. Pati na yung sadaqah box na inilalakad kapag Friday khutbah. May mga masjid na inilalakad ang sadaqah box. Hindi ata alam ng mga imam sa masjid na yan. Or hindi alam ng admin. Kasi sila ang mananagot sa Panginoong Allah. Nasira ang sala ng jamaah dahil sa kanila. Pinayagan nilang tagakulikta ng sadaqah. Itinanong kay Sheikh Bembas, pwede bang mangulikta ng sadaqah kapag Friday khutbah na pampatayo ng masjid, pampatayo ng madrasa? Sabi niya, kahit na pampatayo ng masjid, pampatayo ng madrasa, hindi pwede mangulikta ng sadaqah habang nagkukhutbah imam na Biyernes. Sira yung prayer. Saan ang katibayan? Bro, hindi naman ako nagsalita Ang pinagalaw ko lang kamay ko bulsa ko ito, pakinggan mo. Wa man massal hasa faqad laga. Sino man ang humipo-hipo sa bato, pinawalang saysay ang kanyang sala. Sahih Muslim, hadith number 85. So, ilan ang moves mo? Pagdaan sa harapan mo nung sadaqah box, dinukot mo yung wallet mo, 1 move. Binuksan mo yung wallet mo, 2 moves. Inilabas mo yung pera mo, 3 moves. Inilagay mo yung pera mo sa box, 4 moves. Tiniklop mo yung tama ka, Mati. Tiniklop mo yung pitaka mo, 5 moves. Ibinalik mo sa bulsa mo, 6 moves. Anong sabi ng hadith? Waman massal hasa faqad laga. Sino mang humipo-hipo sa bato, pinawalang saysay ang kanyang sala. Hindi masama ang magsadaka. Pampahaba ng buhay ang sadaka, pampataboy ng kalaminan ng sadaka, pampatawad ng kasalanan ng sadaka, pamparami ng kayamanan ng sadaka. Napakarami sa hadith ang sadaka. Pero ilagay mo sa oras. Huwag sa oras na nagkukutbang imam. Bago ka pumasok ng masjid, magsadaka ka doon sa sadaka box. Bago ka lumabas ng masjid, magsadaka ka. Huwag sa oras na sadaka. At huwag nagbubulong-bulungan, at huwag nagle-lipstick-lipstick, nagmi-makeup mga sister, nagsasalamin-salamin pa, nagsisilpi-silpi. Dahil sira po ang inyong sambayang. Wala na oras. Hanggang dito na lang muna. Di balik, dudugtungan natin sa mga darating na panahon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasi unti na ko oras. Mag-aadan na. Darating na oras. Okay, ibalik ko ang microphone sa ating kapatid. Masyaallah, alhamdulillah, napakalaking bagay po yung ating narinig na bigay karagdagang kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi pa po ito huli. At siguro darating pagkakataon, babalik si Sheikh. Inshallah. Para bigyan pa tayo ng mas higit na karagdagang kaalaman sa ating Islam. Inshallah. So, hanggang dito na po muna tayo mga brothers and sisters. Siguro dahil malapit na po yung ating khutbah, pwede na po siguro tayo mag-prepare ng ating sarili para sa